Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat. Salamat po sa sumusubaybay at patuloy na nanonood dito pong aming EGMI Online Music Radio. Yes! Yan, ating pong palakpakan ng ating pong sarili at ating pong mga audience na nakikinig at sumusubaybay sa aming pong istasyon ito, itong EGMI Radio Station. At ito po ay napakalawak na nga po. At marami na pong naihahatid ng mga awitin, mga pinag-uusapan po natin at mga bagay na may mga ating pong napapagsaluhan yan. At nagpapasalamat kami sa in behalf po pa EGMI Music at maging sa yung radio station po ay kami po taos-puso po nagpapasalamat sa inyo mga kaprox, mga kasis na sumusuport po sa aming pong YouTube. Nasa 32, yan, yun po, 32 plus na po at umaangat na po. Maraming po salamat sa inyo sapagkat hindi dahil po sa inyo ay hindi rin po mapapansin ang aming pong istasyong ito. At alam niyo naman po na aming pong hangarin naman po ng dito ay mapaunawa at paalalahanan yung pong mga nasa loob ng simbahan at nasa labas ng simbahan. At kami naman po ay nagpapasalamat sapagkat meron pong mga nagsusupport sa mga iba-ibang bansa na po ang amin pong nagbibigay na support sa amin at maraming po salamat sa inyo at sa dami po ay baka maubos ang aming pong oras. Ay no, hindi po at maraming po salamat at ang Diyos na po ang tunay na magbabalik po nito. At nagpapasalamat din po ako sa mga nag-support po kay Jennifer. Yun, Jennifer. At siya nga po ay umangat po yung kanyang pong subscriber. Maraming po salamat mga kaprox, mga kasis. At alam niyo naman po yung kanyang pong ipinopromote yung pong pagbablog ay yung pong food trip. Yan. Mahilig naman kasi Pilipino sa pagkain at sa mga travel na kanyang pong pinupuntahan. Yun nga po talaga magastos. Ganun talaga. Yun ang kanyang pong passion eh. So, ano man ang kanya, sabi ko nga, kung ano man ang yung mga passion o sabihin naisin ay pwede mo naman gawin. Ay nga lang talagang may mga sakripisyo, may budget dapat. No? Pero, ay nga, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat nadagdagan po ang kanyang pong subscriber at malapit na po siyang mag-monetize. Wow! Congrats, Jennifer. At yung aking pamangkin niyan napakabait na talaga niyan. At support, especially nung nabubuhay po ang kanyang pong mother at maging kanyang pong father ngayon na bilang isang pastor. Yan. So, yun nga po, nagpapasalamat din po ako sa buhay po ng aking apo. Buhay ng aking apo. Siya po ay second month na po siya na birthday. Sabi birthday. Siyempre, yung date o yung buwan na pagkanya pong pagsilang. Papasalamat ako sapagkat bakit na napapayak kasi lolo na talaga ako. Minsan narinig ko na po siya ay nagsasalita na po siya nagsasalita ang medyo para bang nag-aano siya na may mga haming-haming na yan. At malay nyo, mga after 6 months, lolo na. Daddy lo, lolo. Ay nako, wala na, lolo na talaga. Ganun talaga. At huwag kayong magkano ha, pare-pares din tayo dadahin dyan. Na una-una lang, no? At nagpapasalamat ako sa buhay po na aking anak na si Eunice na siyang talagang kanyang inaalagaan, nagtututok siya sa kanyang anak na kay si Rio Bennett Zion. At nakakagalak, alam niyo po yung pakiramdam na parang nakita mo uli yung baby mong anak, no? Sa buhay po ng ating mga apo. Para kasing bumalik kasi nakita mo dati mong yung anak na maliit o sabi baby ay natutuwa ka ngayon, doon ka na natutuwa sa apo. Hindi naman. Yun para po sa ating lahat na talagang ganun po talaga ang pakiramdam. Iba yung pakiramdam ko kasi bilang isang ama, isang lolo na ay nararamdaman ko yun na parang nakita ko uli yung aking anak na doon sa pagsilang, ay sabihin doon sa pagiging bata ni Rio. Bagamat lalaki, Rio lalaki. Okay lang dahil napaka sarap na meron kang bagong pamilya. Yan. So, yun po salamat ko una sa personal ko sa ating Diyos. At I believe na lahat naman po tayo ay dumadaan po sa ganito na merong pagkakataon na ikaw ay magiging lolo na. Yan.
At isa pa ay pinapasalamat ko rin sa Panginoon yung mga nagsusupport po sa yung radio station nito na patuloy na laging hindi sila nawawala, hindi mawawala. Kayo po ay isa po sa isang bahagi naging bahagi po ng taon-taon na aking pong pagpapasalamat. Ay lagi ko naman itong laging ginagawa at sinasabi na maraming salamat po at ito po ay ang Diyos na po ang magbabalik sa inyo ng mga pagpapala at kung ano man yung mga ninanais natin sa buhay ay iyon na ay idalangin natin sa Diyos. No, wag po sino-sino. Wag po sino-sino. At marami na po tayong pinagdaanan na topics at I believe na meron naman po tayo napulot kahit papaano naman pong aral. No? At naniniwala naman po ako na tayo naman pong lahat ay dumadaan po sa mga proseso, dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan sa mga blessings, yan. Mas masarap yung blessing na pakinggan eh. Dumadaan sa mga trial sa buhay. But, dahil nga po sinasabi ko rin po ay lagi lang tayong maging handa at lagi tayong kumapit sa Diyos. Sa Diyos sa Diyos tayo kumapit. Kapit tayo doon. So, hindi sa sino man. Baka may tatanong, ganito ang suot ko. No? Hindi po kasi po, sobrang lamig na po dito sa Saudi Arabia. Grabe, lamig. Yan, hindi na. Nung isang araw ay nagsabi na magsisiro po daw ang Saudi. Alam nyo, tingnan mo katakataka, tsaka yung posible na dating nangyayari na hindi naman talaga sobrang lamig. Naglalamig dito, although hindi ganun kalamig, ay sobrang lamig na. No, na sobrang lamig na. Iba na talaga ang klima. Ang mukhang nagpapalit na, mukhang yung mga dating mga tag-init ay naging taglamig na. Yung mga taglamig ay umiinit na. Of course, hindi naman natin mawawala yung weather natin na nag-iiba na rin. At yun po minsan po talaga po mangyayari. Hindi pala minsan mangyayari talaga. Dahil nasa huling panahon naman tayo, mga kaproks, mga kasise. So dapat ready lang tayo sa anumang bagay na pwedeng mangyari sa mundo. Hindi sa sarili lang natin, kundi sa paligid natin. Yun. At sa loob ng 12 months na ating pinagsamahan dito sa YouTube na to ay talaga pong napakadami rin po namin dinanan, especially sa mga tanong, mga sinasabi na ay wala, hindi tatagal yan, sinasabing ningas ugon. Hindi po nangyari. Praise God, hindi po nangyari sapagkat ito naman po ay ginagawa po namin sa ating Panginoon, hindi para sa tao lamang. Although siyempre ginagawa din namin to para mapakinggan niyo po yung aming pong side at mapakinggan din po namin yung mga bagay na nais niyo pong iparating sa amin. At ang EGMI Music ay talagang binuto para sa musika po, no, musika talaga. Kaya lang po ay talagang mas kailangan din minsan magkaroon din po ng mga short, sinasabi nilang exhortation, short na pag-uusap, para naman maiba lang naman o magkaroon tayo ng mga karagdagang karunungan at upang mapag-usapan din natin yung mga bagay na yung mga nasa loob ng simbahan at sa labas, especially nasa loob ng simbahan dahil marami mo talagang sa simbahan sa loob na minsan ay talaga ganun, wow, di ba ganun kaya dapat minsan pinag-uusapan din natin at hindi naman tingin ko na hindi naman masama dahil ang ginagawa natin is pagpapaalala. Maaring may tinatamaan, kahit ako minsan tinatamaan ako sa sinasabi ko ganun talaga ang salita ng Diyos pagka pinukul sa iyo at ikaw yon ay i-accept mo na lang dahil si Lord naman nagsasabi no, di ba? So yun mga kaproks ay salamat po sa taon na tayo po ay nagsama at ngayon nga po January 1st na at New Year. Ito po ay pagsalubong ngayong taon na to ng 2025. Napakasarap napakainam na tayo po'y buhay. Yan ang importante. Kailangan po tayo lagi magpasalamat sa Diyos, especially pag gising natin sa umaga ay magpasalamat ka na. Magpasalamat tayo sapagkat ginising ka ng Diyos. Wala ka nang ibang gagawin kundi Lord, thank you. Ginising mo ko. Di ba? Kasi lahat naman tayo umaasa na magigising tayo kinabukasan. Napakahirap pagka hindi ka nagising. Ibig sabihin yun,
endo ka na, end contract ka na, uwian na, tapos na ang laban, no? So, ganun. So, dapat po tayo ay maging aware sa atin nangyayari, although may nangyayari dyan. Ayun nga, yung last na nangyayari ay tayo po ay nakikidalamhati o napapabot ng pakikiramay doon po sa namatay, doon po sa South Korea. Yung pong pag-landing ng aeroplano ay talagang hindi po, wala pong may kagustuhan yon, kundi may pagkakataon na baka yun na po yung talagang oras ng mga tao. No. Yan nga, sinasabi ko sa iyo, minsan natutulog nga, binaksakan ng aeroplano eh. O, di ba, sabing ganon. Totoo naman, may nangyari yan, balita yan, kasi sa Pilipinas, binaksakan ng aeroplano. Di ba? Eh, mga bagay na hindi nating alam kung paano kukunin ng isang tao. Pero wag natin sisihin ng Diyos. Hindi po pwedeng sabihin natin na bakit mo siya kinuha. Bakit kagad siya kinuha? Hindi. Yung po ay nakatakda. At walang sino man ang pwedeng maging hadlang doon. At hindi mo pwedeng sabihin na stop. Andali, wag muna. No. Pag sinabi ng Panginoon na kukunin ka na. May pagkakataon na sabay-sabay nga lang. At atin lang, kaya nga dapat mga kaproks ay lagi natin sasabihin sa Panginoon na ito ako, empty ako. Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at tugasan mo ako sa aking kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Dapat ganun. Laging sabihin po natin yon para tayo i-clean ng Panginoon. At siyempre, of course, sabihin natin ng merong pagpapakumbaba. Hindi yung sinasabi na natin dahil sinabi ni Prox Best, no? hindi sinabi ng pastor. Hindi ganon. Kailangan may pagpapakumbaba. At sabihin mo sa Panginoon yan ng merong galing dito sa iyong heart, hindi sa bibig lang. No, hindi sinasabi na Kristiyano sa bibig, hindi sa puso. Ayun, ay sorry nga po pala, mga kapasa, hindi pa nakakakilala. Ako nga po pala ay si Prox Benz. Saan? Saan ako titingin? Ayun, ito din raw. Dito raw. Ayun. Yun. Prox Benz. So, ayun nga po, ay nagpapasalamat ako muli sa inyo sa 12 buwan na tayo po ay nagkasama. At sana po ay patuloy tayo magkasama. At ito naman po ay open po sa mga nais pong magbigay ng topic na gustong pag-usapan. Basta wag lamang pong wag lamang masyadong garapal na pag-uusap, no. Yun naman itong ginagawa natin talaga, mayroong pagmamahal. Pero kailangan nating ipalalahanan yung mga dapat nating mga sinasabi. Siyempre, minsan nakakasakit na rin, di ba? Yung mga ganon, pero ganon talaga eh. Ay, lagi ko sinasabi, ganon talaga eh. Pero i-accept lang natin, but lagi tayong magtiwala sa ating Diyos. Yun lang ang the best. Ngayon, pag-usapan po natin mga kaproks, mga kasis, ito tungkol po sa New Year's Day. Yeah, New Year's Day. So, di ba pag tayo po ay nagsinasabi ng New Year's Day, ay marami tayong sinusulat. Dati sinusulat sa papel. Sinusulat sa papel. Ito ang New Year's resolution ko. Una ay mag-gym na ako. Yeah, mag-gym na ako. Pangalawa ay magda-diet na ako. Yan. Pangatlo ay mag-iisip ako ng mga talento ko pa na madadagdag sa akin. Yan. Pangapat, basta ganon ay magbi-business na ako. Totally magbi-business na ako. Panlima, sabihin nyo doon ay mag-iipon na ako. Yan. Panganim, sabihin pa nyo doon ay i-expend ko na yung time ko para sa pamilya ko. Yun lang. Yun lang. Kasi sabi, resolution niya sa sarili niya. Bakit hindi mo sinasama yung una, magbasa ng Biblia, magpasalamat sa Diyos, at sumimba sa tamang oras, magpagamit sa Diyos, at mag-commit sa ating Panginoon. Parang walang ganun ako narinig ganun, di ba? Bahala na si pastor dyan, bahala na yung pastor dyan, mga miyembro dyan. Basta ako, magpapapayat ako, magpapasexy ako. Well, wala namang problema doon. Kasi healthy yun. Health ng health para maging maayos ang ating
pangangatawan. Walang problema doon kahit magpag-sexy ka eh. Basta yung pagsisexy mo, inaalaan mo yan sa asawa mo ha. Maging babae o lalaki, kailangan sa asawa mo yan. And then yung business, dapat tama yung pupunta mong business, di ba? Mag-ipon. Saan mag-ipon? Sa mall. Para bumili. Sa mga online yun, mag-ano. So, ang ibig ko sabihin, mga kaproks, marami na pong nagtangkang mag-resolution. New Year resolution. New Year resolution. Dapat po, resolution, parang hindi eh. Hindi tamang resolution eh. Bakit? Kasi may resolution. Diba? Resolution. Tanggalin mo yung solusyon. Diba? Diba? Solusyon. Wala nang tanggalin mo ng Ibig sabihin, may pasubali na pwede pa mong, teka muna, masarap kumain eh. Yung diet mo sinasabi, teka muna, marami akong bibilihin eh. Saka na lang mag-ipon. Sinabi mo, mag-ipon ka. Di ba? Teka, masarap mag-party kasama mga friend. Masasabi mo lang eh. Gusto mo sumama sa pamilya mo eh. Di ba? Ano pa? Yung mag-gym ako. Teka muna, pagod ako sa trabaho eh. Sabi ko lang naman yun eh. Tsaka meron nga eh. Resolution eh. Di ba? Pero kapag ikaw ay sinabi mong may New Year solution, yan. New Year solution, wala nang ay gagawin mo talaga. Babasa ka ng Biblia, papasalamat ka sa Diyos, mananalangin ka, sasamba ka ng tama, pagsamba, at magkukumit ka sa Diyos. Pero pag ginawa mo yan, sino ang napapapurihan? Ang Panginoon. Kasi yung mga sinabi mo, susunod na lang yan. Kaya dapat tayo, consistent tayo sa ating sinasabi na huwag kang mangako sa Diyos na hindi mo naman tutuparin. Mahirap. Ako personally, tinatamaan minsan dyan. Minsan, nangangako talaga, nangangako sa Panginoon, nagagawin ko to, bla bla bla. Pero minsan, hindi ko nagawa. Nakakaya. Parang alam mo, parang gusto mong magtagula lang. Dahil hindi mo na nagawa yung gusto mong, yung sinabi mo sa Panginoon na pag-commit. Pero sa kahabagan ng Diyos, ay binibigyan tayo ng pag-asa. At tinatanggap naman ng Diyos kung ano man yung mga ninanais natin pa na gawin sa buhay. Simple lang naman ang gusto ng ating Panginoon. Every year, before and after 2024 and then 2025, magpasalamat ka. Lord, salamat po sa buhay ng iningatan mo ko ng 12 months. Grabe, Lord, salamat po. Ngayon, 2024, Lord, humihiling po ako sa iyo. Nagabay mo uli ako ng another na 12 months para makita umuli tayo dito. Makita ko po uli aking mga pamilya, mga relatives sa 2026. Ganun eh. Ang gusto ng Panginoon, lagi mo i-approach yung sasabihin mo. Hindi yung, bahala na si Lord. Kasi bahala na siya dyan. Lord naman siya eh. Hindi ganon. Magpasalamat tayo. Although nakakalimot tayo pero ang Diyos hindi nakakalimot. Nakakalimot tayo, pero wag mong sanayin, nakalimutan magpasalamat. Kumain ka, pasalamat ka. Nauna pa nga picture eh, bago magpasalamat eh. Diba? Aray! No, ewan ko kung nagpapasalamat si Jennifer sa food vlogger niya. Pero I believe nagpapasalamat siya. Yan eh, anak ng pastor yun. Sa ginagamit sa music ministry yan at sa mga ibang ministry pa. But sabi ko po rito mga kaproks, ay magpasalamat ka. Magpasalamat tayo. Wag na malalampas na yung araw na yun na hindi ka nagpasalamat. Yun lang po ang ating Kaya dapat po kapag tayo solusyon talaga. Hindi na no. Kasi kapag nagsabi ka, Lord, ito yung solution ko. Samahan mo ako. Mangyayari at matutupad yun. Kasi may basbas ng ating Panginoon yun. Correct? Diba? Hindi gano'n na resolution. Bahala na si Lord. Siya naman ang Diyos eh. Wow! Maintindihan niya ako, ha? Lagi ko na lang intindihin. Ilan ko na ba iniintindi ng ating Panginoon? Diba? Hindi gano'n.
ang Panginoon, okay, fine. Nandiyan ang ating Panginoon na laging nakatingin sa atin, yun, laging nakatunghay sa atin. May pagkakamali tayo na minsan nagagalaw sa pagsalita, sa isip, minsan sa gawa, ay inaano pa rin ng Panginoon na magpasalamat tayo at magmingi tayo ng tawad sa Kanya. Yung naman ang nais ng gusto ng Panginoon eh. Hindi yung magmamatigas ka pa. Huwag mong gawin yon mga kaproks, mga kasis, dahil hindi pwedeng magmatigas ka sa Panginoon dahil siya ang Diyos. Siya lang ang nag-iisang Diyos na tutulong sa atin. Sa iyo, sa akin, sa lahat. No? So, huwag natin maging matigas ang ulo. Kaya pag tayo ay New Year solution, sama natin yung sama natin ang ating Panginoon. Sama natin yung sarili mo na maglingkod ka sa Panginoon, mag-commit ka sa ministry. At, Prox, wala akong alam sa ministry. Yan ang gusto ng Panginoon, yung wala kang alam. Kasi, ibibuild ka niya. Parang kanta ng Father's Hand, you know. Yun yung sa Hillsong, di ba? Father's Hand, tama ba? O tama, nag-isip pa. Hindi, yun po yun. Na, ano ka uli, i-mold ka niyan. Yan, gagawin ka uli na parang bago. Dahil, siyempre, ganun talaga eh. Saan ba nagsimula yung wala? Di sa wala rin talaga, di ba? Kaya nga nag-train eh, nagkaroon. Ibig sabihin, eto lang nagtrabaho ako rito, Saudi Arabia, wala din akong alam. May alam ako, siyempre, of course, sa Pilipinas, nagtatrabaho ako doon, sa ganung skill. Pero pagdating dito, na iba. So, wala. As zero. So, saan ako natuto? Dito natin. Sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang wisdom knowledge na pinahiram sa akin, at yung mga tao na nasa paligid sa akin, at yung na-develop. Ganun din po sa skill. Kung ikaw ay nasa music, hindi ako marunong mag-gitara, hindi ako marunong mag-keyboard, or kumanta, tuturo ka ng Diyos, basta't mag-commit ka ngayong 2025. Mag-commit mag-commit. Hindi yung dahil inganyo. Na-inganyo ka lang eh. Maganda pala kumanta to eh. Tama nga ako dyan. Kasi kung maganda na kumanta na, okay. Na-inganyo ka nga. Pero bigla ka naman nawala. Ginamit mo na sa worldly o sa ibang lugar, ibang kaparaanan. Mali din yan. So tayo mga kaproks, mga kasis, ay lagi nating isipin yung ating sasabihin ay katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Na kapag ikaw ay nangako, ay gawin natin ng tama. No? At huwag nating sasabihin na lang na lagi tayo naunawaan ng Diyos, mapagpatawad ng Diyos, at saka na lang, nandiyan naman ang Diyos. Hindi po ganon. Never po natin i-underestimate or lagi natin paasa sa ating Panginoon yung ating pong sarili. Dahil meron po tayong desisyon, binigyan tayo ng Diyos ng free will. So, sabihin, may kalayaan ka pa rin gawin yung inisip mong New Year solution na yan, at pwede mo naman ding hindi mo gawin. At hindi ka pakikialaman ng ating Panginoon sapagkat binigyan nga tayo ng free will. Magdesisyon ka sa sarili mo. Saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Ganun lang naman yun, di ba? Diretsuhan lang tayo. O, di ba gano'n? Hindi naman pwede sa gitna ka. Aba, ano ka? So, yun po mga kaproks, ay nais ko lang po ipaabot sa inyo na ngayon pong 2024, 2025, naghiwalay na ang 2024 and 2025, ay mag-concentrate tayo o ihayag natin yung ating sarili, ibigay natin sa Diyos kung ano man yung mga nais pa natin gawin sa ating buhay. Huwag nating laging second thought na lang siya o sabihin, kasi ka muna, ako muna, bago sunod. Huwag gano'n. Unahin natin ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang lagi nagpapala sa iyo, ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng trabaho, ang Diyos ang nag-iingat sa iyo sa physical mo, di ba? Ang Diyos ang nagpapalago sa iyong business, ang Diyos ang nagbibigay ng love sa pamilya mo, di ba? Ang Diyos ang nag-iingat sa iyo habang ka-travel ka. Ano pa ba ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Puro na lang ang Diyos, di ba?
ang nagbibigay sa iyo. Pero ikaw, may binibigay ka ba sa kanya? Yun lang naman ang gusto ng Panginoon yung buhay mo, ibigay mo sa kanya. Yun lang. Pasalamat ka, Lord. Salamat po, Lord. Sorry po. Ito ang aking sarili, binibigay ko na po sa iyo. Maglilingkod ako ng tapat. Tapat ha, tapat. Hindi yung 1 month, 2 months, 3 months. After ng 3 months, teka, dali muna. Nawawala na ako doon sa mga kaibigan ko Ay, wala. Hindi natin alam. Sabi ko nga sa inyo, ang buhay po natin ay simpleng parang ngayon, gising ka or kausap ka or nakikipag-usap ka, baka bukas hindi ka na nakakausap. Baka bukas hindi mo na alam kung andiyan ka pa sa mundo ito. Walang takutan, pero totoo po naman po yan, di ba mga kaproks? Ang buhay po natin ay ang tanging Diyos lamang po ang nakakaalam. Wala nang iba. Hindi si manghuhula. Hindi mga manghuhula dyan. Wala yan. Kahit sila, hindi nila alam kung kailan sila kukunin ng Panginoon. Nakakalungkot, di ba? Pagka ganun nangyari. Pero, masaya naman sapagkat kung ikaw mismo ay binigay mo sa Diyos yung buhay mo, praise God. Praise God. Ilan po mga kaproks, mga kasisay, pagpapalala lang po yun. Hayaan lang natin yung mga ibang pastor na po mag-explain. Ito mga iba po mga New Year's solution na yan o resolution na sinasabi. Atin lang po itong sinasabi sa pagpapalala lang to sa ating pong lahat. Sabi nga po dito sa verse for today. Yan. Ito alam na po ng mga verse for today. Gaya po ng nahuli kong sinabi, ay ito po ay alam na rin po ng iba. Sabi nga po rito ay sa Jeremiah 2:29 verse 11. Yun. Alam na. Anong sabi? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ayun, ikasasama at ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yun! Pag-asa, di ba? Asarap. Jeremiah 29 verse 11. Yan. Lagi po nating basahin yan at maaari anin natin sa uluhin natin. Dahil iyon po yung taon na yung pong plano, ano man ang plano mo, ibigay mo sa Diyos. At ang Diyos ang magpapatupad niyan. At ikatutupad niyan at kabubuti. Dahil kung tayo magpaplano, baksak. Pero pag Diyos, up. Doon tayo. Diba? So, yun po yung verse of today. At ang atin naman pong quote for today, ito, simpleng quote for today po ang aking pong ginawa. At sana po ito po yung maunawaan po natin lahat. Now, sabi dito, quote for today, kung itong nagdaang 2024 ay hindi naging maganda ang iyong buhay, isipin mo at pag nilay mong mabuti, baka naman may instruction ang Diyos sa iyo na hindi mo lang pinakikinggan at sinasagawa, magbago ka na, kapatid, ngayong 2025. Ayun, aray. So, sabi nga, magbago. Hindi, sabi yun, kailangan magbago tayo mga kapatid. Pero, kalakip yun, yung sinasabi nga sa Jeremiah 29 verse 11 na kailangan i-submit natin, ilapit natin sa Diyos. Yan, yung ating mga gagawin ngayong taon na to. Alam nyo, ang pagbabago, madali naman magbago kung talagang totoo ka magbabago. Pero kung ganun-ganun ka lang, dahil trending, hindi mangyayari yan mga kapatid. So, yun lang po mga kaproks, mga kasis. Yung pong ating pong code for today. At salamat po sa lahat po sa patuloy na sumusubaybay ng aming pong stasyong ito. Ito ang EGMI na patuloy na kayo po ay aming po pinagpapasalamatan sa lahat ng EGMI Music, EGMI Rap Music. Malapit na po yan, yung rap music ng mga kabataan. EGMI Love Music at Himig ng Pasko. Yun. Kahit naman hindi Pasko, pwede pakinggan yan. At ano pa ba? Yung himig na, yun ba yung sinabi ko na, yung pag-ibig.
So, yung pong mga yan ay naka-ongoing na po yan mga kaprox. At kayo na lang po ipipindutin nyo na lang o tatype nyo lang po EGMI Music, EGMI Rap Music o EGMI lang. Pwede na yan, lalabas na yan. At kung gusto nyo po ng mga chords, meron po yan. I-type nyo lang po sa Google, and lalabas na po yan. Mga gitara, keyboards, kung ano man, mapapag-aralan nyo na po. At yung mga lumabas po namin mga new songs doon po sa album ng Kaluwalhatian ay magsasara na po siya. Ay, magsasara na. Hindi po. Dahil kailangan pong i-close na po yung ika-4 na album at kasi po meron pong darating pong another na namang song. No, yung nga po yung sa rap music. Kailangan po natin na bigyan daan. Yun naman po mahilig sa yo. Hindi, biro lang. Hindi, it's about naman po sa ating spiritual na mga awitin. At pwede nyo po magamit po sa simbahan din yun. Kayo na po ang magsuri sa amin po nga inilalabas. So, yun nga po mga kaprox, mga kasis, maraming po salamat at patuloy na aking po sinasabi sa inyo ay suportahan po natin ang OPM, ang lahat po na music original at maging mga Christian song ating pong suportahan, yung Pilcom na family na aking pong lagi po sinasabi at maging yung pong Jesus One Generation. Ako wala po akong inaano rito na yung amin lamang po. Hindi sinasabi ko po to dahil mga kapwa mga Pilipino po yan sa mga Christian. Dapat po magsuportahan, hindi magpaiwanan. Lahat po ng mga Christian song, suportahan po natin, unahin po natin yung mga Pilipino song kaysa sa mga Ingles. Pero hindi ko wag muna sabihin na huwag naman natin suportahan yung mga Ingles kasi may lalabas po akong rap music. English po yun baka naman hindi nyo ba suportahan. Di po, lahat po ng mga awitin pang Christian ay ating pong suportahan. At patuloy lamang po tayo manalig sa Diyos. Ngayong taon na to na 2025 ay meron po tayong mga blessing na matatanggap at lagi nating pagpasalamat yan sa Diyos. At lagi nating hilingin sa Diyos na tayo po ingatan sa lahat ng oras sa ating paglabas sa tahanan at maging ating mga pamilya ay ating pong pagpasalamatan at ilapit sa Diyos na ngayong na 2025 ay yung pagpapala at yung pag-iingat ay mapa sa ating pamilya. Tayo mga OFW, saludo po ako sa inyo mga OFW na tayo po ay lagi pong nasa iba yung bansa na nakikipagsapalaran. But tuloy ang buhay. Kahit anong mangyari, nandiyan ang Diyos na siyang tutugon sa iyo at humanap po kayo ng simbahan, ng tamang simbahan Hindi yung simbahan na narinig ko na hingi ng mga abuloy na ginagamit ng simbahan. Huwag kong ganon. Manap kayo ng tamang simbahan, yung full gospel. Yung po talagang maasahan, hindi lang dahil sa tutulungan ka sa pinansyal, kundi tutulungan kang umangat ang iyong spiritual. Yun ang hanapin mo, mga kaprox, mga kasis. No? So, yun po, maraming po salamat sa lahat po ng aming pong bubuo ng EGMI Music at maging sa EGMI online na ito. Ay taos puso kami nagpapasalamat sa inyo mga pros, especially ako po na talaga pong nagsimula po rito ay 3 years na rin po kami na namamayagpag sa YouTube at sa Facebook at salamat po at patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa lahat po ng mga nagiging sponsor din po namin yung pong dalawang church, yung TGS LOH at maging yung TGM Isaiah na nagsusupport po sa ito pong aming pong proyektong ito na maipahayag ang mga pahayagang salita at maging mga awitin na amin pong inilalahad po sa inyo. Maraming po salamat at patuloy tayong makinig at patuloy magpasalamat sa Diyos. Ang Diyos lamang po ang ating tinataas dito, hindi po si Proxbenz at hindi po kung sino dito, kundi ang Diyos lamang ang aming pong itinataas. Kaya sa inyo po, lahat mga kapatid, mga kaprox, mga kasis, ito ang EGMI Online Music Radio. God bless. Happy New Year. Bye-bye.